Alas! Ang sakit-sakit sa dibdib nang maalala ko kung paano ko lumuhod sa gilid ng dalawang lumang truck noon. Pinagsasaluhan namin ni Rafael ang isang pirasong pandesal habang pinapangarap ang maliit naming transport company dito sa Cebu. Siya ang mukha ng kumpanya, pero ako ang utak na nagpuyat sa pag-aayos ng mga dokumento, pag-compute ng mga utang sa bangko, at pagpapatakbo ng bawat transaksyon. Pero ngayong 7 buwan na ang tiyan ko, sa mismong araw na inakala ko may konting awa pa ang tadhana, dun ko nasaksihan ang katotohanan. Pagpasok na. Pagpasok ko sa malamig na silid-pulungan ng opisina, dala ang mabibigat na folder ng insurance ng mga sasakyan, agad kong narinig ang pamilyar na boses mula sa loob. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip ako at doon ko nakita si Rafael, ang asawa ko, na nakayakap ng mahigpit kay Bianca Rosales, ang babaeng broker ng pantalan na ilang buwan ng panay ang dikit sa kanya. Magkasama sila sa gitna ng mesa kung saan nakalatag ang mga kontrata ng milyon-milyong pisong proyekto. Diyos ko po, parang pinagsakluban ng langit at lupa ang buong pagkatao ko. Nanigas ang mga binti ko, hindi ko maigalaw ang mga daliri ko na nakahawak sa makapal na folder. Naramdaman ko ang bigat ng katawan ko, ang bilis ng tibok ng puso ko na umakyat hanggang sa aking lalamunan, at ang biglang pag-istent ng zulok ng aking mga mata na pinigilan kong maging luha. Nang maramdaman nila ang presensya ko, hindi man lang nagulat si Rafael. Walang bakas ng hiya o takot sa mukha niya. Dahan-dahan siyang kumalas kay Bianca, tumingin sa akin ng may malamig at mapang-uyam na tingin at saka naglakad palapit sa kinatatayong ko habang nakapamulsang parang isang estrange. Bakit ka nandito, Marina? Hindi ba sinabi ko sa iyong wag ka na magpapakita rito sa opisina? Ang malamig niyang tanong, ang boses ay parang kutsilyong tumatagos sa balat ko. Tiningnan ko siya. Nanginginig ang mga labi ko habang pilit kong ibinuka ang aking bibig. Rafael? Ano ito? Paano mo nagawa sa akin ito habang dinadala ko ang anak natin? Tumawa si Bianca sa likuran niya, umupo sa gilid ng mesa habang nagpapatikas ng buhok. At si Rafael, nang walang kaunting konsensya, ay binitawan ang mga salitang dumurog sa huling piraso ng puso ko. Isang asawang buntis na pabigat lang sa kumpanya ang katulad mo, Marina. Tapos na ang silbi mo rito, wala ka ng halaga sa akin na yon. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa utak ko ang mga salitang iyon. Pabigat? Wala ng halaga. Pabigat? Para mga latigo na humataw sa buong katawan ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na kung wala ang mga dokumentong pinagpuyatan ko, wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. Pero ang lalamunan ko ay barado. Ang bigat ng tiyan ko ay parang pinipiga. Naramdaman ko ang pag-ikot ng palikid, ang pagdilim ng paningin ko. Habang ang mga folder sa kamay ko ay dahan-dahang nahulog at lumapag sa malamig na sahig ng opisina. Lumipas ang 2 araw pagkatapos ng araw na iyon sa opisina. Ngunit ang lamig na mga salita ni Rafael ay nanatili pa rin sa balat ko. Nasa loob ako ng maliit niksing kwarto, tahimik na nakaupo sa gilid ng higaan habang hinihimas ang aking tiyan, nang biglang bumukas ang pinto nang walang katok. Pumasok si Doña Lourdes, ang biyenan ko, kasama ang isang makapal na puting sobre sa kanyang mga kamay. Ang mukha niya ay seryoso, ang mga mata ay may dalang matindi at malamig na paghamak. Marina, anak, huwag ka na magbatigas pa. Ang pambungad ni Doña Lourdes, ang boses ay matigas at walang bahid ng awa habang umupo siya sa tapat ko. Alam ko ang nangyari kahapon. Tama si Rafael. Isang asawang nagdadalang tao ay walang maitutulong sa isang lumalagong kumpanya. Pahirap ka lamang sa mga desisyon ng asawa mo. Napaangat ang tingin ko sa kanya. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib sa matinding uglutang naramdaman ko. Biyenan, ako ang tumulong kay Rafael na itayo ang kumpanyang yan mula sa 2 lumang truck. Ako ang pumirma sa mga loan noon, kasama ang tatay ko. Iyan ang utang na loob na sinasabi mo! Ang putol sa akin ni Doña Lourdes, sabay bagsak ng sobre sa ibabaw ng lamesa. Dahil sa utang na loob na yan, binibigyan ka namin ng pagkakataon na iligtas ang natitirang danggal ng pamilya. Pumirma ka rito!
Binuksan ko ang sobre nang nanginginig ang mga daliri. Isang dokumento ng pag-atras sa lahat ng karapatan sa kumpanya, kasama ang kasunduan na isusuko ko ang aking pangalan sa mga papeles ng korporasyon. At ang pinakamasakit sa lahat, may kalakip itong banta tungkol sa maliit na bahay ng aking amang may sakit sa kabilang barangay, ang bahay na ginamit naming kolateral nung nag-uumpisa pa lamang si Rafael. Kapag hindi ka pumirma sa kasunduang ito ngayon, ang malamig na banta ni Doña Lourdes habang nakatitig sa aking tiyan, sisiguraduhin ng anak ko na ang matanda mong ama ay mapapalaya sa sarili niyang tahanan bago pa man lumabas ang batang yan sa mundo. Isipin mo ang pamilya mo, Marina. Huwag kang maging makasarili. Diyos ko po, ang bigat-bigat. Ang lupit ng mundong ito sa isang babaeng naghihintay ng hininga ng sarili niyang anak. Nanatili akong tahimik, pilit na kinakain ang pait na bumabalot sa aking lalamunan habang ang mga kamay ko ay mahigpit na humawak sa gilid ng mesa nang hindi nagpapakita ng luha sa harap ng aking biyenan. Lumipas ang sumunod na ilang araw sa gitna ng katahimikan at pagpapanggap. Sa labas, pinalabas kong sumunod ako sa kanilang gusto para maprotektahan ang aking ama. Ngunit sa loob ng aking dibdib ay nagiinit ang isang matinding determinasyon. Madaling araw noon nang lumabas ako ng bahay habang mahimbing pang natutulog ang lahat, dala ang isang lumang flash drive at ang susi sa lumang bodega ng kumpanya sa may pantalan ng Cebu. Pagdating ko sa madilim at tahimik na bodega, nadatnan ko si Tito Boy, ang pinakamatandang driver ng mga truck na matagal nang pinagkakatiwalaan ko noon pa man. Nang makita niya ako, lalo na ang aking malaking tiyan, nag-alala ang kanyang mukha. "Ma'am Marina, bakit po kayo nandito sa ganitong oras? Delikado po sa inyo rito." Ang nag-aalalang sabi ni Tito Boy habang binibigyan ako ng upuan sa tabi ng kanyang mesa. Umiling ako, ang mamamata ko ay seryoso at walang bakas ng takot. "Tito Boy, kailangan ko ang tulong ninyo. Kailangan kong makita ang mga tunay na logbook at resibo ng mga nakaraang buwan. May tinatago sina Rafael at Bianca." Walang tanong-tanong na kinuha ni Tito Boy ang isang malaking kahon na puno ng mga lumang papel at isang itim na kuwaderno mula sa ilalim ng cabinet. Inabot niya ito sa akin at sinabing, "Alam ko po na may hindi tama, Ma'am Marina. Maraming biyahe ang pinapalabas nilang canceled o kaya ay mababa ang kita, pero nakikita ko pa rin ang mga truck na naglalakbay gabi-gabi. At ang lumalagda sa mga dokumentong yon ay hindi na kayo, kundi si Ma'am Bianca." Binuklat ko ang kwaderno. Dito ko nakita ang mga nakagugulat na numero. Ang mga transaksyon para sa mga piyesa ng truck ay binili sa 3 beses na mas mataas na presyo kaysa sa totoong halaga, at ang labis na pondo ay direktang inililipat sa isang pribadong account na nakapangalan kay Bianca. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw sa kumpanya. Ginagamit nila ang aming negosyo bilang front para sa isang malaking money laundering scheme. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na kinunan ng litra to ang bawat pahina ng kuwaderno. Habang ginagawa ko ito, naramdaman ko ang pag-ibayo ng tibok ng aking dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nalaman kong ebidensya na tuluyang magpapatalsik sa kanila. "Salamat, Tito Boy," ang gulong ko habang itinatago ang mga kopya. "Huwag ninyong sasabihin kahit kanino na nagpunta ako rito. Malapit na tayong magbayad ng utang sa mga taong umabuso sa atin." Habang abala ako sa pag-iingat ng mga ebidensya, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Rafael at Bianca ay nagdiriwang na sa kanilang napipintong tagumpay. Sa mga nagdaang araw, kumalat ang mga balita sa social media at sa mga opisyal ng pantalan sa Cebu na si Rafael na ang nag-iisang utak sa likod ng tagumpay ng kumpanya, habang ako naman ay pinalabas nilang nagbitiw dahil sa malalang problema sa kalusugan at kawalan ng kakayahan sa pamamahala. Nasa loob ako ng maliit na sala nang mapanood ko sa isang local news channel si Rafael, nakasuot ng mamahaling suit, habang inaanunsyo ang malaking joint venture project kasama ang international shipping port. Katabi niya si Bianca, nakangiti ng mayabang habang hawak ang kamay nito sa harap ng mga mamamahayag. Ang tagumpay na ito ay bunga ng tamang diskarte at modernong pananaw sa negosyo, malayo sa mga lumang sistema na nagpapabagal sa amin noon.
Ang mayabang na pahayag ni Rafael sa telebisyon, tuwirang minamaliit ang mga taon ng pagpupuyat at pagod na ibinuhos ko sa kumpanya. Hindi na ako nagulat sa mga kasinungalingan niya. Ang hindi alam ni Rafael, habang abala siya sa pagpapapansin sa media, tahimik kong kinukumpleto ang huling bahagi ng puzzle. Gamit ang tulong ng ilang dati naming kasamahan sa IT department na nanatiling tapat sa akin, nakakuha ako ng kopya ng mga digital transaction logs mula sa bangko na nagpapatunay na ang mga peking resibo ay direktang konektado sa personal account ni Bianca Rosales at sa mga offshore accounts na pinanganggasiwaan niya. Habang pinapanood ko sila sa screen, naramdaman ko ang paggalaw ng sanggol sa aking tiyan. Isang mahina, ngunit mariing sipa na parabang nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Hinaplos ko ang aking tiyan, at sa unang pagkakataon ay ngumiti ako ng may malamig na kumpiyansa. Magsaya muna kayo sa entablado ninyo, Rafael. Ang bulong ko sa sarili habang pinapatay ang telebisyon. Malapit na ang araw ng pagbabayad. Dumating ang araw na sumubok sa katatagan ng buong pagkatao ko. Madaling araw noon nang makatanggap ako ng tawag mula sa aking kapatid na si Mateo. Nanginginig ang boses niya sa kabilang linya, halos hindi makapagsalita ng maayos dahil sa matinding takot. Ate Marina, patawarin mo ako. Ang hikbi ni Mateo habang umiiyak sa telpo. Pinuntahan ako ni Rafael kagabi. Sinabi nila na kapag hindi ko sinabi kung nasaan ang mga kopya ng dokumento at flash drive na hawak mo, ipapaaresto nila ako dahil sa mga gawa-gawa nilang kaso tungkol sa utang ng tatay natin. Ate, natatakot ako para sa pamilya natin. Sinabi ko sa kanila na nasa lumang aparador sa kwarto mo nakatago ang reserbang kopya. Diyos ko po, parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Ang kapatid ko mismo ang nagtraidor sa akin. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa duwag at takot sa panggigipit ng mga taong iyon. Bago pa man ako makapagsalita para pagalitan o aluin siya, narinig ko ang malalakas na yabag na mga paa sa labas ng pintuan ng tinutuluyan ko. Sumunod dito ang sunod-sunod at marahas na pagkatok na parang sisirain ng kahoy na pinto. Marina! Lumabas ka dyan! Ang malakas at mayabang na sigaw ni Rafael mula sa labas. Kasama niya ang dalawang lalaking nagpapakilalang tauhan ng security agency at isang opisyal ng barangay na mukhang binayaran para pumirma sa kanilang maruming balak. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paningin ko. Ang tiyan ko ay biglang sumakit dahil sa matinding stress at takot. Pero sa gitna ng panginginig ng aking mga kamay, alam kong wala na akong oras para manghina. Kinuha ko ang maliit na flash drive na naglalaman ng mga tunay at huling ebidensya, ang nag-iisang kopya na hindi alam ni Mateo, at mabilis itong isinuksok sa loob ng bulsa ng aking damit. Nang buksan ko ang pinto, tumambad sa akin ang mukha ni Rafael na may ngiti ng tagumpay. Kasama ang mga tauhan niyang handang pumasok at mang-agaw. Nasaan ang mga dokumento, Marina? Ang mayabang na tanong ni Rafael habang itinutulak ang pinto para pasukin ang kwarto ko. Huwag ka nang lumaban pa. Tapos na ang laro mo. Habang pilit na kinakalkal ng mga tauhan ni Rafael ang mga lumang kahon at aparador sa kwarto ko, nagpanggap akong nanghihina at napaupo sa silya, hawak-hawak ang aking tiyan habang humihinga ng malalim. Wala rito, Sir Rafael! Ang sigaw ng isag ng isa tauhan habang ibinabagsak ang huling kahon na kinapkapan nila. Ang natagpuan lang namin ay mga lumang resibo ng grocery at papel de hapon. Nanlumo ang muka ni Rafael. Nawala ang mayabang na ngiti sa kanyang labi at mabilis siyang lumapit sa akin, galit na hinawakan ng braso ko. Nasaan ang flash drive, Marina? Anong ginawa mo sa mga ebidensya? Ang sigaw niya sa mukha ko, habang ang opisyal ng barangay sa likuran niya ay nag-aalinlangang umiwas ng tingin dahil sa ginawa niyang panggigipit sa isang babaeng buntis. Hindi ako natakot. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang boses ko ay talmado, ngunit may dalang matinding babala. Akala mo ba kayang bilhin ng pera mo ang lahat, Rafael? Ang mga ebidensyang yon ay hindi nakasalalay sa isang pirasong plastik o papel na madali mong makukuha sa pamamagitan ng pagbabanta sa pamilya ko. Bago pa man siya makasagot o makapag-utos na kapkapan ng katawan ko, narinig namin ang tunog ng sirena ng ambyulan
siya mula sa labas ng kalsada. Ang ambulan, siya ipinatawag ko sa tulong ng isang matapat na kapitbahay habang abala sila sa paghahalug. Kapag hindi ka umalis dito ngayon kasama ng mga tauhan mo, Rafael, tatawagin ko ang media at isa sa publiko ko ang ginagawa mong panggigipit sa isang nagdadalang tao. Ang mariin kong sabi habang hinahawakan ang tiyan ko at sumisigaw ng saklolo sa mga taong nagsisipag-abang sa labas ng pinto. Namumutla sa galit at sa takot na maeskandalo bago ang malaking araw ng paglagda ng kontrata sa pantalan. Wala nang nagawa si Rafael, kundi ang bitawan ang braso ko. Humanda ka, Marina. Hindi rito nagtatapos ito. Ang pagbabanta niya bago padabog na tumalikod at lumabas kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makalayo sila, dahan-dahan akong huminga ng maluwag. Dinukot ko sa loob ng aking bulsa ang tunay na flash drive. Ang nag-iisang susing magpabagsak sa kanila at mahigpit itong hinawakan sa aking palad. Dumating ang araw ng pambansang pagtitipon sa Grand Ballroom ng isang mamahaling hotel sa tabi ng pantalan ng Cebu. Ito ang araw ng opisyal na paglagda ng kontrata sa pagitan ng kumpanya ni Rafael at ng International Port Authority, agkasunduang magpapatatag sa kanyang pangalan bilang isang matagumpay na negosyante at magpapalubog sa akin ng lubusan. Nasa loob ng isang puting kotse sa kabilang kalsada ako nakaupo, kasama si Tito Boy na siyang nagmaneho. Suot ko ang isang disente at maluwag na itim na bestida habang ang mukha ko ay pinatingkad ng determinasyon sa halip na kapaguran. Hawak ko ang aking cellphone kung saan nakakonekta ang lahat ng digital files na kailangan ko. Sa pamamagitan ng malaking LED screen sa labas ng gusali, pinanood namin ang live broadcast ng programa. Si Rafael, nakasuot ng napakagarang taksido, ay umakyat sa entablado kasama si Bianca na kumikinang sa kanyang pulang damit. Masaya silang nag-uusap at nagtatawanan, tinatanggap ang mga palakpakan mula sa mga opisyal ng pamahalaan at mga kilalang negosyante. "Handa na ba kayo, Ma'am Marina?" Ang tanong ni Tito Boy habang nakatingin sa akin ng may pag-aalala. "Mabigat ang kalaban natin. Malaking korporasyon ang nasa likod nila." Lumingon ako kay Tito Boy, ngumiti ng tipid at tumango. "Hindi na tayo uurong, Tito Boy. Ang katarungan ay hindi ibinibigay sa mga naghihintay. Kinukuha ito ng mga taong may tapang na magsalita." Binuksan ko ang pinto ng kotse, inayos ang aking sarili, at dahan-dahang naglakad papasok sa malaking pintuan ng hotel, habang ang malaking tiyan ko ay sumasabay sa bawat hakbang ng aking mga paa patungo sa leon na nag-aabang sa loob. Pagbukas ko sa malaking double doors ng Grand Ballroom, dinala ako ng mga paa ko sa gitna ng silid habang ang mga mata ng daan-daang bisita ay sabay-sabay na napalingon sa direksyon ko. Sa ibabaw ng entablado natigilan si Rafael. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang napawi, napalitan ng namumulang mukha sa matinding gulat at kahihiyan nang makita akong naglalakad palapit habang pasa ng aking malaking tiyan. Si Bianca, na nakatayo sa tabi niya, ay napatigil din sa paghawak sa itim na panulat na nakahanda sanang ipanglagda sa kontrata. "Marina! Anong ginagawa mo rito?" Ang manggigigil at nanginginig na boses ni Rafael mula sa itaas ng entablado. Pilit na ipinapahalata ang pagkaalarma habang mabilis siyang lumapit sa gilid ng entablado para harapin ako. "Security! Sino ang nagpapapasok sa babaeng ito? Itaboy ninyo siya palabas!" Dalawang gwardiya ang mabilis na lumapit sa akin. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang braso ko, itinaas ko ang aking kamay at hinawakan ng maliit na mikropono sa gilid ng sound system na iniwan ng MC. Ang boses ko ay kalmado, matatag, at tumagos sa bawat sulok ng tahimik na silid. "Huwag kayong lalapit." Ang mariin kong sabi, ang mga mata ko ay nakatutok ng diretso kay Rafael. "Nandito ako hindi para manggulo, kundi para ibunyag sa mga taong ito kung sino talaga ang mga taong pinagkakatiwalaan ninyo." Humarap ako sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga mamamahayag na nakatutok ang mga kamera sa akin. "Ang kumpanyang ito, ang proyektong nilalagdaan ninyo ngayon, ay hindi pagmamay-ari ng taong nagpapakilalang tagapagtatag nito.
Isa itong malaking pabalat para sa illegal na paglilipat ng pondo at money laundering na pinangunahan ni Bianca Rosales at kinonsinti ng asawa kong si Rafael Villacorta. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng bulwagan. Namumutla sa matinding takot si Bianca, habang si Rafael ay tumakbo papalapit sa akin, galit at tilit na inaagaw ang mikropono. Sinungaling ka! Buntis ka lang kaya ka nababaliw, Marina. Huwag ninyong paniwalaan ang baliw na ito. Pero huli na ang lahat. Sa isang senyas ko kay Tito Boy sa labas ng pinto, ang malaking LED screen sa likod ng entablado ay biglang umilaw at lumitaw doon ang mga opisyal na dokumento ng bangko, ang mga peking resibo at ang digital log ng mga transaksyon na nagpapatunay sa bawat salitang sinabi ko. Nalunod sa nakakabinging katahimikan ang buong Grand Ballroom. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ni Rafael at ang nanginginig na tunog ng mga papel na nahulog mula sa kamay ni Bianca habang nakatitig sila sa malaking LED screen. Ang mga dokumento ng bangko, ang mga peking resibo ng kagamitan at ang mga tala ng transaksyon mula sa offshore account ay nakabalandra sa harap ng mga opisyal ng pamahalaan at mga mamamahayag. Lumapit ang kinatawa ng International Port Authority. Ang mukha ay seryoso at puno ng galit habang ibinabagsak ang hawak niyang folder sa mesa. Mr. Villacorta, ano ang ibig sabihin nito? Niloko ninyo ang aming ahensya gamit ang isang kumpanyang ginagamit bilang front para sa ilegal na transaksyon? Hindi po totoo yan! Sir, pakinggan ninyo ako! Ang nanginginig at pautal-utal na depensa ni Rafael habang pawis na pawis siyang lumalapit sa mga opisyal. Ngunit pilit siyang itinulak palayo ng security. Si Bianca naman ay dahan-dahang umatras patungo sa gilid ng entablado. Pilit na tinatago ang mukha mula sa mga kumikislap na flash ng kamera ng mga reporter. Wala akong kinalaman dyan. Si Rafael ang may pakana ng lahat ng ito. Siya ang nag-utos sa akin na ilipat ang mga pondo. Ang sigaw ni Bianca, itinatagilid ang sisi sa lalaking kasama niyang nagtaksel sa akin ilang sandali lang ang nakalipas. Napanood ko mula sa ibaba ng entablado ang pag-aaway nila. Ang dalawang taong nagtulungan para yurakan ng dignidad ko ay ngayon ay nagpapatayan na para lamang iligtas ang sarili nilang balat. Ganon na lamang kabilis bumagsak ang isang kastilyong binuo sa ibabaw ng kasinungalingan. Ilang sandali pa, bumukas ang mga pinto ng hall at pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, kasama ang mga pulis. Dumiretso sila sa entablado, kinuha ang mga dokumento sa screen bilang ebidensya at dahan-dahang ikinabit ang posas sa mga pulso ni Rafael at Bianca. Habang inilalabas si Rafael ng mga awtoridad, lumingon siya sa direksyon ko. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi, luha at pakiusap. Huminto siya sandali at tinangkang lumapit, ngunit hinarangan siya ng mga pulis. Marina, patawarin mo ako. Ang basag at mahinang hikbi niya sa gitna ng maraming tao. Hindi ko siya sinagot. Nanatili akong nakatayo ng tuwid, hawak ang aking tiyan at tinitigan siya ng may malamig at mapayapang mga mata. Tapos na ang kwento namin. Naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari sa labas ng bulwagan. Habang si Rafael ay dinala ng mga awtoridad para sa formal na investigasyon sa kasong economic sabotage at money laundering, ang matanda naming bahay at ang mga natitirang ari-arian ay dahan-dahang naibalik sa tamang pangalan sa tulong ng mga tunay na ebidensya na inihain ko. Si Doña Lourdes naman, ang biyenan kong minsang nagmataas at nagbanta sa amin, ay napilitang lumikas sa bahay na iyon nang malaman niyang ang titulo ay nakapangalan pala sa aking ama at walang karapatan ang pamilya nila na angkinin ito. Nasa loob ako ng isang pribadong kwarto sa ospital sa Cebu ilang araw pagkatapos ng kaguluhan. Tahimik ang paligid, tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang paghinga ng sanggol na natutulog sa tabi ko ang maririnig. Si Tito Boy ang nagbantay sa labas, habang ang kapatid kong si Mateo ay pumasok ng may luha sa mga mata, lumuluhod sa gilid ng higaan ko at humihingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Ate, patawarin mo ako. Nabulag ako sa takot.
ang hikbi ni Mateo habang hinahawakan ang gilid ng aking kumot. Hinaplos ko ang buhok niya. Ang boses ko ay mahinahon at puno ng kapatawaran. Matuto ka ng tumayo sa sarili mong mga paa, Mateo. Ang pamilya ay hindi tinutulungan sa pamamagitan ng pagiging duwag sa harap ng mali. Nang lumabas si Mateo, sandali akong nanatili sa tabi ng bintana. Tinitigan ko ang labas, ang mga truck ng kumpanya na nakaparada sa ibaba, ang mga driver na nag-aabang sa mga bagong desisyon ko. Hindi ko hinaya ang mamatay ang pinaghirapan namin. Sa tulong ng mga kasamahan na nanatiling tapat, binuo ko muli ang negosyo mula sa abo nito, hindi na bilang isang korporasyon ng pagsasamantala, kundi bilang isang kooperatiba, kung saan ang bawat driver at manggagawa ay may pantay na boses at bahagi sa tagumpay. Isang taon ang lumipas mula ng gabing iyon sa Grand Ballroom. Ang simoy ng hangin sa pantalan ng Cebu ay tila mas magaan, walang dalang bigat ng takot o pangamba. Nasa maliit ngunit maaliwalas na opisina ako ng bagong tatag na transport cooperative, hawak ang isang tasa ng kape habang pinapanood ang mga truck na maayos na pumapasok at lumalabas dala ang mga kargamento. Sa mga nagdaan buwan, naging abala ang buhay ko sa pagpapalaki sa aking anak at pamumuhala sa kooperatiba kasama sina Tito Boy at ang iba pang mga driver na minsan ding binuwaltahan ng maling sistema. Napatunayan namin na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa pangalan ng isang lalaki, kundi sa tapat na pawis at pagtutulungan ng mga taong nagmamahal sa totoo. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa mesa, naging tahimik ang paligid na may pumasok sa pinto. Si Rafael. Payat na payat siya. Ang mamahaling suit na isinuot niya noon ay pinalitan ng isang simpleng kupas na polo. Ayon sa mga balita, pansamantala siyang nakalaya habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kanyang kaso. Nulit ang kumpanya niya ay tuluyan ng nabura sa mapanang negosyo. Nakatayo siya sa may hamba ng pinto, nanginginig ang mga kamay, at nakatingin sa akin ng may malalim na pagsisisi. Marina, ang mahina niyang tawag, halos pabulong. Pwede ko bang makita ang anak natin kahit sandali lang? Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala galit, walang pot, at lalong walang pag-asa na ibabalik pa ang nakaraan. Ang natira sa dibdib ko ay isang purong kapayapaan. Makikita mo siya, Rafael. Ang kalmado kong sagot habang inilalagay ang hawak kong panulat sa mesa. Ayon sa desisyon ng korte, may karapatan ka bilang ama sa mga takdang oras. Pero hanggang doon na lang yon. Ang buhay ko, ang kumpanyang ito, at ang kinabukasan namin ay hindi na kailanman babalik sa kung saan mo kami iniwan. Tumango si Rafael, ang mga luha ay tuluyang kumatak sa kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang yumuko sa kahihiyan. Nauunawaan na niya ngayon ang tunay na halaga ng mga bagay na sinayang niya para lamang sa isang pangarap na abo. Lumipas ang mga araw at ang bawat umaga sa Cebu ay patuloy na nagdala ng sariwang simoy ng pag-asa. Sa loob ng maliit ngunit matatag na kooperatiba ng mga truck, ang tunog ng makina at tawanan ng mga manggagawa ang naging musika ng aking bagong buhay. Wala na ang takot sa gabi, wala na ang pangamba na baka bukas ay mawala ang lahat ng dahil sa kasakiman ng iba. Nasa balkona, ako ng aming tahanan, habang kalong-kanong ko ang aking anak na payapang natutulog. Ang maliit na luntiang hardin na inayos ko sa gilid ng bahay ay nagsisimula ng mamulaklak, mga halamang itinanim ko mula sa mga buto ng pasensya at pagtitiyaga. Hindi na ako ang babaeng yumuko at lumuha sa sulok ng madilim na opisina noon. Ang bawat sugat at pighati ay naging sandata ko para patunayan na ang isang ina, kapag ipinagtanggol ang kanyang anak at ang kanyang dangal, ay kayang buuin ang buong mundo mula sa abo. Inihinga ko ang isang malalim at maluwag na buntong hininga, sabay haplos sa pisngi ng aking anak. Handa na kaming humarap sa bukas, isang bukas na hindi na kontrolado ng takot, kundi ng kapayapaan ng isang pusong malaya. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho sa abot tanaw ng Cebu, nag-iwan ng kulay kahel na liwanag na sumasalamin sa mga bintana ng ating mga tahanan. Mga mahal kong tagapakinig,
Narito na tayo sa dulo ng mahaba at mabaybay na paglalakbay na ito. Sa huling hinto ng kwento kung saan ang mga luha ay natuyo at napalitan ng tahimik na ngiti ng tagumpay. Salamat sa inyo. Sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama kay Marina hanggang sa huling sandali ng kanyang pagbangon mula sa putik ng pagtataksil. Naaalala ko pa ang itsura ng gabing iyon, nang iwan siya ng taong pinag-alayan niya ng buong buhay, nakatayo sa malamig na sahig ng opisina habang hawak ang mga basag na pangarap. Kay sakit marinig ng mga salitang nagpababa sa kanyang halaga, pero masakit din isipin na sa mundong ito, may mga taong kayang isanla ang dangal para lamang sa pansamantalang makintab na tagumpay. Ang kwentong ito ay salamin ng libu-libong pusong tahimik na lumalaban sa likod ng mga saradong pinto, isang patunay na ang lakas ng isang ina ay walang katulad kapag ang kinabukasan na ng anak ang nakataya. Sa palagay ninyo, kung kayo ang nasa posisyon ni Marina, magagawa ba ninyong patawarin ang mga taong pilit na umubos sa inyong lakas? O pipiliin ba ninyong itayo ang sarili ninyong pader ng katarungan? Nasaan man kayo ngayon habang pinapakinggan ang audio na ito? Marahil ay nakaupo kayo sa loob ng inyong tahanan, o kaya ay bumabiyahe pa uwi sakay ng jeepney pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho. Kamusta na kayo? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin, ang inyong sariling kwento ng katatagan sa comment section, dahil dito, palaging may taong nakikinig sa inyo. I-like at i-share na rin ang kwentong ito para maabot pa natin ang ibang pusong kailangan ding magpalakas na yon. Maging matatag kayo. Piliing maging tapat sa sarili at tandaan na ang bawat sugat ay may katumbas na liwanag.